Magandang hapon po. 17 ang sugatan sa pagsalpok ng isang modern jeep sa poste sa Quezon City. Mabilis umanong andar ng jeep ayon sa isang pasahero. Itinanggihan ng driver. At mula sa Quezon City, nakatutok live si Jonathan Andan. Jonathan. Ivan, kung makikita mo sa likod ko, kinakarga na yung poste ng traffic light na nasira po dito. Ito po, makita nyo nagkalasan yung traffic light dito na binangga po ng modern jeep kanina. Nadurog po ang unahan ng modern jeep dahil pumasok yung poste sa tindi ng pagsalpok. Ang masaklap, ayon sa mga responding kawani ng Quezon City Resource Management Office, mayroong pasaherong nakaupo sa tabi ng driver na naputulan ng paa. Nakuna ng CCTV ang disgrasyang nangyari pasado alas 2 ng hapon kanina dito sa Cubao. Kita kung gaano kalakas ang pagbangga ng modern jeep sa poste. Umalog ang poste at nagkalasan ng traffic light. Sa iba pang anggulo ng CCTV, makikitang nag-overtake ang modern jeep sa isang traditional jeep. 17 pasahero ang isinugod sa Quirino Memorial Medical Center. Pinasok ko ang loob ng jeep kanina. Maraming bakas ng dugo, lalo na sa tabi ng driver's seat kung saan lumusot ang poste. Diyan daw nakaupo yung lalaking naputulan ng paa, sabi ng mga taga QCDRRMO. Meron pa rin daw ibang duguan. May mga sugat sa ulo, nahirapang huminga at nahilo. Sabi ng driver ng modern jeep, napapikit siya habang nagmamaneho. Puno raw ang jeep niya noon pero hindi raw mabilis ang takbo niya. Pero sabi ng isang pasahero, humaharurot ang driver. Narito po ang kanilang mga pahayag. Kapit po ako, tapos pagdating po dito, sumingit po siya dito sa gilid, tapos bigla po kami sumalpok. Opo. Napapikit na lang po pagtingin ko yung mga pasahero, nasa harap na eh. Sobrang mabagal na po ako, sir. Napikitan po talaga ako sa kanya eh. Puro rin po kami, tamang gapang lang po kami ng dito. Puro po kami, sir. Puro po kami. Pag medyo inaantok na sila, igilid na nila, magpahinga muna sila. Huwag na nila ipilitin. Kasi yung consequences po talaga ganyan, no? May mga nangyari ng ganyan, may maraming injury. Ivan, ang sabi ng pulisya, isa sa ilalim sa drug test at alcohol test, yung driver ng modern jeep na posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in damage to property and multiple physical injuries. Iimbestigahan din daw ng pulisya kung overloaded yung modern jeep. Yan muna ang latest mula rito sa Cubao, Quezon City. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Jonathan Andan. Tiis-tiis pa rin sa pila ng ayuda ang ilang motorcycle taxi driver. Isa po sa kanila namatay sa gitna ng pagpila. Mula sa Quezon City, nakatutok live si Mav Gonzalez. Mav? Pia, nagkagulo at meron pa nga namatay sa haba ng pila para sa fuel subsidy dito sa Quezon Memorial Circle kahapon. Pero ngayong araw, marami pa rin yung pumunta ulit para sa ayuda. Bumulagta ang motorcycle taxi rider na ito habang nakapila para sa 5,000 fuel subsidy sa Quezon Memorial Circle kahapon. Sinubukan siyang saklolohan at bigyan ng CPR ng mga kapwa rider hanggang sa dumating ang isang medic. Kalaunan, kinumpirma ng Department of Social Welfare and Development na nasawi ang lalaki. Inaalam pang kinasawi niya. Kanina dumalaw at nakiramay si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa pamilya ng biktima. Nagbigay na aniya ang kagawaran ng tulong para sa gastusin sa ospital, libing, transportasyon at pag-aaral ng anak ng biktima. Isa lang ang biktima sa napakaraming delivery at motorcycle riders na tiniis ang init at mahabang pila para sa ayuda. May mga inabot ng halos 20 oras. Grabe ang pagod. Tiyaga-tiyaga lang para may pang bigas-bigas. Tinaraing din ng ilan ang umano'y singitan kaya hindi na naiwasang magkagirian. Marami silang pinapasingit eh. Yun ang problema eh. Sobrang hirap po ng pila ng mga driver. Tuloy ang payout ngayong araw. Si Bianca, isa sa mga matyagang pumila kasama ang naka-wheelchair niyang asawa. Pagsapit ng hapon, hindi na kasing haba ang pila. Sulit ang pagod. Alas 3 pa ako nandito madaling araw eh. Matyagaring pumila ang mga rider sa Makati City at Caloocan kung saan umabot ng mahigit 1 kilometro ang pila. Meron pang dumugo ang ilong. Dismayado naman ang isang pumila sa payout sa Taguig dahil may nakakobra na raw ng 5,000 pesos na nakapangalan sa kanya. Pagpila ko at nakita at nasabi sa akin, may nag-claim na raw ng subsidy na dapat kong makuha. Sinubukan ng GMA News na makuna ng pahayag ang mga taga-DSWD na nasa payout, pero anila mas mainam daw na ang nakatataas sa kanila ang sumagot.
Pia, ayon naman sa DSWD ay nakausap na ng program head at ongoing ang verification sa kaso ni George sa Taguig City. Samantala, balik dito sa Quezon City, tapos na ang distribution. Mga alas 4 ng hapon sila nag-cut off pero may mga riders pa na dumating pagkatapos nun at nagalit kung bakit daw ang aga natapos ng cut off kaya hindi tuloy sila nakakuha ng fuel subsidy. Pia? Maraming salamat, Mav Gonzalez.